Good day guys. Ah, Ngayon nga pala kargahan ng club sa ang destination La Paz, Tarlac. Meron siyang 83 kilometers na distance. Kaya magkakarga tayo ngayon. Nasa 6 na eh. Kakarga tayo ng 4 na ibon pa rin. Yung isang ibon na panlima, okay na siya pero hindi ko muna rin siya ikakarga. Itong 4 muna ikakarga ko. Last karga nila 62. Ngayon naman, hindi ako nagkakamali, 62 kilometers siya. Ngayon naman, 83 kilometers. La Paz, Tarlac, kaliwa. Kaliwa naman. Ito yung comfort zone nila, yung mga ibon natin na pangkarga. Ito, isa to sa ikakarga. Lugon nga siya. Although ang reflex niya, okay. Mukha niya, Lugon. Ano na sila, medyo nag-develop na rin ang reflex ng katawan nila. Ganda na, medyo buka na yung magagaan na sila. Medyo batak na rin. Nakakalipad na sila ng isang oras mahigit. Isang oras. Mostly. Na hindi naman nila nagagawa dito kung low play lang. Minsan, mahaba na yung 30 minutes eh. Kaya yun lang ang advantage talaga ng club training. Talagang, ito isa to sa ikakarga natin. Sila. Ano yan, yung nagbibihis na yan sila sa along the training. Ang mahalaga, malakas ang nila. Okay ang vitality nila, malakas. Kasi kung mahina ibon, hindi, mawawala lang din eh. Pero yan sila, awa ng Diyos, okay naman. Ayan, to si... Alam ko, barako to. Yan ang advantage lang ng natitraining mo ibon. Yung hindi mo ma-attain along ranging, low fly sa training. Ma-attain mo yun kasi by hook or by crook, kailangan nilang lumipad eh. Para masana yung katawan nila, magkaroon ng muscle, ma-develop yung muscle. Yung wings nila, yung pagaspas. So, para okay naman tong 4. Yung katawan nila, although may threat ng acquisition ng virus at bacteria at sakit sa trach, lumalaban naman yung so far yung immune system nila, kaya yan nakaka-survive pa hanggang ngayon. Kasi maraming tropa nahinto sila sa pagkarga kasi na-acquire nila yung sakit sa trach. Nagkasakit, dami nang namatay ng mga ibon. Which is given talaga. Kaya dapat patibayan mo talaga ang katawan ng mga ibon. Kaya kasabihan nga talaga ng mga veteranong pansir na breeding is gold, racing is silver. Kasi dyan na talaga yan lilitaw. The best talaga mula sa pag-breed mo, mula sa selection of breeders may condition mo sila para magbigay sila ng offspring na malalakas. Kaya talagang nagmumula yan sa breeding. Pag natsambahan mo or which is dapat talaga concrete yun. Walang shortcut dun kasi talagang magmamanifest yan sa kalidad ng ibon na ilalaro ng bawat pansir. Kasi kung senior cut mo, rin yan, yung in the long run, bibigay at bibigay sila. And then naulit ka. Talagang wastage of time ang mangyayari. Wastage of
ano, time and money. Kaya pag makapag-raise ka talaga ng malakas na ibon, advantage na yun. Kaya talagang mga napupulot nating mga pointers sa mga veteranong pansier. Mga napapanood natin ng mga dokumentary, mga vlogs nila. Pulot tayo dun ng mga good pointers na magagamit natin sa larangan ng pigeon racing. Kaya ngayon nga magkakaga tayo. Lapas tarlac. 4 na ibon. At sana maging okay ang outcome. 80 kilometers na. At least slowly but surely na progress yung ano nila. Yung stamina nila. Nakakauwi pa naman, nakakasabay pa. Kasi talagang ubusan ng ibon yan. Somewhere along the way, kaaberya. Kaya ngayon, 4 ang ibon kung prospect karga. Nilaro. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo pupulutin ito. Kung saan kangkungan tayo. Hopefully, maganda ang outcome. Sa kabila ng maraming hindrances, mag-output ng good output mga parata nating ipon.
Good day guys. Epic fail yung abang ko guys. Nagkabaliktad. Ako ang inabangan ng ibon. Ayan, kabubukas ko lang yung trapdoor nila. Apat sila dito. Time check 8:05. Inabot ko silang nandiyan dyan. So assuming by 8 a.m. or earlier, andyan na sila. Apat, no? Apat sila sabay. Medyo epic fail pero ganun pa man. Nakakatuwa din kasi yung 83 kilometers kinuha nila ng let's say 8 a.m. sila ng 1 hour. Instead na usually kasi averaging 1 minute per kilometer average ng kwintada niya sa ibon. Pero kinuha nila ng at least an hour. Yan, nagsiinom na sila sa tubig dyan sa sa platform. Sa landing board, nagsiinom na. Kaya na to. Nakainom na to ng tubig dyan, no? Tubig ulan, tubig ambon nung gabi. Yan, titigas nga, nagsitambay, oh. Bukas na, binuksan ko na yung trapdoor, oh. Ayaw pa rin magsipasok. Pero so far, masaya naman tayo dahil yun nga lang, nagkabaliktad. Imbis na ako ang mag-abang, ako ang inabangan nila. Pagsilip ko, pag-angat ko sa hagdanan, nandiyan na sila, bumulog. Apat pa sila, nakakatuwa. Sabihin, maganda rin yung programa ko the whole week na kada dating nila ng training. Although malapit pa naman, I'll take it as a good sign. At paano maganda ang kondisyon nila. Stigin na natin kasi mahirap masanay sila ng arrival na nakatambay. Dapat may urgency na pasukin natin sila by way of pushing. Ayan. Diyan na sila. As early as 8:05. Ang napasarap kasi sa pagkakape. By 7, nag-alarm ako Napasarap. At epic fail lang natin. Arrival abangers.